Masaya sa Panginoon. Simon, wag magulo. Ayun pala, kayo na mag-distribute for alam. Ang gulo-gulo, ang gulo-gulo. Alam nyo, ang kasal, meron ako sasabihin sa inyo, no? Sino nakapansin na medyo kakaiba yung kasal natin ngayon sa ibang tao? Taas ang kamay. Nakapansin na medyo kakaiba. Okay. Ganito kasi, dito sa katotohanan, sa salita ng Diyos, pagbalik sa katotohanan, kailangan ang kasal natin, pista sa salita. Naintindihan nyo? Ang nagbigay ng saysay, marami ng talata binigay ating mga nag-report, actually, mga kamag-anak, mga kaibigan, ninong-ninang niya. Yun ang nagbigay ng report. Yung mga talata na binigay nila, meron yan saysay sa ating buhay. Huwag nyo lang isipin na tumalo kayo sa kasal, gusto nyo lang i-bless yung mag-asawa, tapos, di ba? Laliman natin yung kahulugan. Laliman natin yung kahulugan nung kasal. Hindi yan aksidente. Akala natin, mag-asawa lang yung tao, we wish them well, magpamilya sila, tapos na. No, mas malalim pa doon. Maraming tao nag-aasawa sa buong mundo, pero hindi nila alam bakit nila ginagawa yan. Parang hayop lang na, sabi mga hayop, nag-aasawa rin yan, tapos nanganganak. Pero ang malalim na kahulugan yan, itong pag-aasawa ng babae at lalaki, pinapakita ng Diyos sa lahat ng tao sa buong mundo, hindi lang dito sa church na to, sa lahat ng tao sa buong mundo, na kaya ka nabubuhay dahil kay Kristo at sa Iglesia. Sino may hawak ng PowerPoint? By the way, bibigyan pala kayo ng papel ni Alan, Sister Berna. Part ng pagpipista natin sa salta, ito yung huling pista bago tayo mag-solemnize, mag-cell group. Magtanong din kayo. Binigyan kayo ng papel, sulat nyo yung pangalan yung tanong nyo. Paki-flash ka rito yung yung may dugo, si Kristo. Lumabas yung nasa cross yan, tapos lumabas yung dugo at tubig. May ipapakita ako sa inyo na hiwaga. Ang hiwaga, sabi sa Ephesians chapter 5, dakila ang hiwaga na to. Ang hiwaga na to, kaya ka naging tao, kaya ka nabubuhay dahil kay Kristo. Yung sinishare ng ating kapatid, tungkol yan sa Logos, tungkol yan sa pasimula. Kaya tayo umiral dahil sa Kanya. Ngayon, ang karugtong na napahayag nun, yung iglesia, yung magiging asawa ni Kristo. Nakita nyo may lumabas dito? Dugo at tubig. Pina-emphasize lang. Ito yung sibat, no? Sinibat siya, tapos lumabas ang dugo at tubig. Ito ang gusto ko ipakita sa inyo. Awit din dito sa sinulat dito, pero drawing ako. Ito si Adan. Kumari, pinatulog siya ng Diyos. Saan kinuha si Eva? Tadyang. Sigaw natin malakas. Tadyang. Ito ang tadyang. Diyan, kinuha si Eva. Ngayon, ang hiwaga ay ng pag-aasawa ay yan ang hiwaga kung bakit kayo umiiral sa mundo. Kasi, hindi magkakaroon tao sa lupa, maliban nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng anak. Pero dagdag pa dyan, bawat isa sa atin, pinapakita ng Diyos, bawat isa sa atin, kailangan natin si Kristo. Sa ayaw mo sa hindi, wala kang karapatan mabuhay kung hindi mo makilala bilang asawa si Kristo. Yan yung sinasabi nilang spiritual marriage. Ngayon, tignan, lumabas sa gilid ni Kristo, dugo at tubig. Ito si Kristo. Lumabas sa Kanya yung dugo, tubig, at alam niyo ba, may lumabas pa sa Kanya? Espiritu. Lumabas sa Kanya yung kaluluwa niya.
Anong kinalaman niyan doon? Simon. Pakita ko niyo sa inyo. Ang unang Adan, pinapakita ng Diyos, tipo ni Kristo yun. Huwag ka malis. Si Eva na lumabas, tipo ng dugo, tubig, spirito. Sabihin ko sa inyo, ano itong dugo, tubig, spirito? Ito ang iglesia. Ano Lahat ba? ng tao kailangan mahugasan sa kanyang dugo. Kailangan mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. At kailangan yung tanggapin ng Espiritu Santo. Otherwise, wala kayong buhay sa sarili nyo. Gaya ng una nyong kapanganakan, yung pinag-usapan sa born again nila Nicodemo. Ang una nyong kapanganakan, may dugo, may tubig, may Espiritu, ang bata, may buhay. Ganyan din, ang buhay nyo dito sa lupa ay walang saysay kung hindi nyo makilala si Kristo bilang asawa. Kasi pag hindi nyo nakilala si Kristo bilang asawa, katulad nangyari kay Eva, inako siya ni Adan. Kung hindi siya inako ni Adan, ano mangyari kay Eva? Pumatay siya. Kasi nagkasala si Eva. Nung nagkasala si Eva, papatayin siya ng Diyos. Huwag niyo isipin, kumain lang siya ng prutas. Kaya hindi siya papatayin. Malalim yung kasalanan niya. Gaano kalalim yung kasalanan niya? Buksan niyo 2 Corinthians 11, 2 and 3. Sandali ko lang ito ipapakita. Hindi naman mahabang original sinalatan natin. Ipapakita ko lang yung kahalagahan. Bakit kayo nabubuhay? Alam niyo, ang kasal, pagkakataon para ipakita yan. At alam mo, maraming pwede i-topic sa kasal eh. Hindi lang itong topic. Pero, samantalahin nyo itong oras na to, makilala nyo si Kristo sa buhay nyo. Gaya ng pag-celebrate nyo sa physical na kasal. Kasi yung physical na kasal na tinayo ng Diyos, tinatag ng Diyos, para makilala nyo ang spiritual na asawa nyo. Inaabangan lang kayo ni Kristo. Walang kwenta ang buhay nyo kung hindi nyo siya makilala. Ginawa kayo ng Diyos, tinalaga kayo ng Diyos para makilala nyo siya. O sulat kayo tanong, mga kumarkal, hindi naintindihan sa mga nilatag nila, saka sasabi ko. Okay? Sabihin nyo lang dito. Okay. Yamenan. So, balik tayo sa Ilang minutes? itong dugo, kung kayo nagsisi, itong espiritu, kung kayo ay nagpabautismo sa pangalan ni Jesus, itong espiritu, kung tinanggap ninyo yung Espiritu Santo. Paano nyo tatanggapin ang kanyang Espiritu Santo? Sa pagiging berean sa kanyang salita. Ano berean? Pagsisisi sa kamangmangan. Sa pagsasaliksik sa kanyang salita. Merong mensahe ang Diyos sa Biblia. Pero umiiwas tayo, wala tayong gana. Doon tayo magsisi. Ngayon, basahin natin 2 Corinthians 11:20. Kung may Bible kayo, buklatan nyo, markahan nyo. Napakahalaga nito. Baka sa buhay nyo ngayon, malaman nyo, bakit pala ako nabubuhay? Bakit pala may kasalanan sa mundo? Bakit parang puno ako ng problema? Puno tayo hinagpis dito sa mundong ito. Ito, sabi ni Pablo, nagsiselos ako sa iyo na makadiyos na pagsiselos pagkat ipinagkasundo ko kayo sa isang asawa upang kayo ay may handog ko bilang babaeng malinis sa King James. Ay dalagang malinis. Chaste virgin. Virgin na malinis kay Kristo. Ano nangyari kay Eva? Ito, tignan niyo nangyari kay Eva. Ngunit ako'y natatakot baga sa anumang paraan kung paanong dinaya ng serpente si Eva sa kanyang satuti. Katusuhan, gayon din ang inyong mga isip ay sa King James, mapasama. Pero yung corrupted, mas malalim yan. Pasamain. Arte mo Sa kasimplihan na kay Kristo. Unawain niyo to. Si Eva ay virgin. At nakorap. Siguro hindi na kayo mangmang para maintindihan niyo paano makorap ang isang virgin. Ito yung problema ng sangkalupaan ngayon. Yung kabanalan na binigay ng Diyos sa pag-aasawa nasisira ngayon. Napansin nyo nga, ang tingin na nila sa pag-aasawa parang hayop. Kahit walang kasal, sige. Basta feel mo lang, nasa mga commercial yan, nasa mga TV yan. Nasa mga trabaho yan, nasa mga barkada niyan, nasa mga school yan. Andyan ang influensya.
Kaya, sira na. Nawala na. Yung tunay na mensahe nakatago doon. Yung hiwagang nakatago doon sa pag-aasawa. Nawala na. Parang hayop na lang na, sige, palit-palit partner. Kung hindi magkasundo, hiwalay, palit na naman iba. Okay lang yan. Nawala na yung hiya sa mga tao. Pero gusto ibalik ng Diyos sa pamagitan ng pahayag na to. Makita ninyo. Alam mo yung mga ninuno natin, hindi sila ganun kakurap. Pero hindi pa nila alam yung hiwaga. Pag ikaw ay mangmang, hindi mo alam yung bagay, pwedeng virgin ka pa. Pero kung habang buhay kang virgin, hindi ka maging wise, hindi ka magsisi sa iyong kamangmangan, mawawala ang iyong virginity. Sa harapan ni Kristo, kahit ang katawan ninyo nakurap, may pag-asa kayo kasi sa harapan ni Kristo, kung meron pa kayong teachable spirit, kung meron pa kayong kauhawan sa kanyang pahayag, ituturing kayong birhen ng Diyos. Pwede pa kayong pag-asawahin kay Kristo. Habang may buhay pa kayo dito sa lupa, pwede pa kayo may pagkasundo sa kanya. Tulad ng sabi ni Pablo. Sandal ka man, sandal. Si Eva, halimbawa lang sa laman. Ngayon, nung nahulog si Eva, papatayin siya ng Diyos. Buksan nga natin, 1